No? It expresses reliance on the power of the Holy Spirit. So mapapansin po natin sa mga charismatic movement, sa mga Pentecostal, sinasabi po nila, hindi mo masusunod ang utos ng Panginoong Kristo o ng ating Panginoon Diyos, malibang ikay patnubayan ng Espiritu Santo. Ito po yung talata, isa sa talatang ginagamit nila para po supportan. So ibig sabihin, kapag walang direct operation ng Holy Spirit sa atin, eh hindi po tayo makasusunod sa ating Panginoong Kristo. So ito po ay tumutukoy, it express, ito yung nagpapakilala ng reliance. Ibig sabihin po, kung di tayo nakakasunod, ibig sabihin kasalanan ng Espiritu Santo. At yung isa naman po, na walk in the Spirit, ito po ay nagpapakilala ng outward life. Ibig sabihin po, ng pamumuhay uri ng ating pamumuhay. Mga bagay na nakikita ng mata ng ating kapwa. Doon po sa earlier statement yan, sa aklat ng Galatians chapter 3 verse 27, sabi po niya, for many as you as were baptized into Christ have put on Christ. So, nung tayo po ay mabautismuhan, ibinihis po natin ang ating Panginoon si Kristo. Ibinihis po natin siya. So, alam po natin na hindi natin may ibibihis ang ating Panginoon si Kristo. So, yung salitang put on, ito ay ginamit figurative. So, ibinihis natin ang ating Panginoon si Kristo at i-display po natin, ipinakikilala po natin sa harap ng tao. May problema po ito. No? May problema dito, makita po natin mamaya. Put on. Ito po ay isang paraan kung saan tayo ay nagsusuot ng isang damit. No? Literary array, ina-array po natin, ginagamitan natin ang ating sarili. Di ba po, pag tayo atin ng party, ginagamitan natin ang ating mga sarili na magagandang damit. Yung minsan na, bumibili po tayo ng bagong damit para lamang po makilala at makita tayo. No? Para po madali tayong, uy, ang ganda ng damit mo. Uy, ang ganda ng damit mo, sisa. Diba? So, para madali tayo makilala. So, ginagamit po natin, yun po yung binabanggit doon sa Galatians 3:27. Put on is literally array, cloth where it is noticeable. Gaya po ng binabanggit po doon sa aklat ng Marcos, Kapitulo 1:6, na may kinalaman po doon sa pananamit po ni Juan Bautista. Pansinin po natin. Guys, kung basahin natin yung Marcos Kapitulo 6, sabi po rito, at si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pangipis na katad sa palibot at ang kanyang baywang ay kumakain ng mga balak at pulot. So, kilala po na madali po nila nakikilala si Juan Bautista. Bakit po? Sapagkat sa kanyang uri ng pananamit. Ito rin po ay ginamit bilang figuratibo. No? It is used, yung salita pong put on, yung enetusante. It used it figuratively of taking on characteristic, virtues, etc. Gagaya po ng binanggit po sa aklat ng Efeso Kapitulo 4:24, ganito pang pagkakamit. Efeso 4:24. Kaya minsan maganda yung mas madaling maganda. 4:24. Sa pagkakabanggit ko ganito. At kayo na nagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So, ibinihis po natin ng bagong pagkatao, ibinihis po natin yung bagong karakter, ibinihis po natin yung bagong pag-uugali. At yun din po yung binabanggit sa Efeso 6:1. Dahil sakbat ninyo anya ang balutik ng ibang ibo. Diba? So, yun po ay ginamit figurative. At yan po ay nagpapakilala ng ating pag-uugali at uri ng pamumuhay na nakikilala at nababasa ng mga tao, gaya po ng binanggit ng apostol at si Pablo sa aklat po ng 2 Korinto, Kapitulo 3:2. Ganito po nabanggit, kayo ay aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng mga tao. So yung uri ng pamumuhay po natin, ito po ay nababasa at nakikilala ng mga tao. At sabi nga doon po sa aklat na Lumang Tipan, ang sabi ng Panginoon Diyos sa bansang Israel,
diniduhagi, sinisira, nilalain ng mga hintil at ng ibang bayan ang aking pangalan dahilan sa inyo. Kung halimbawa po tayo magpapakilalang kaalit sa Iglesia ni Cristo ng ating Panginoon Kristo, at tayo po'y masusumpungan sa isang pag-uugali na hindi kaaya-aya, sino po ang napupulaan? Ang napupulaan po ay ang Iglesia ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga po sa malalaking kumpanya po, ground po sa termination kapag ikay nakagawa ng isang pagkakamali at natamay po yung pangalan ng kumpanya. Yun po ay ground for termination. Sa malalaking kumpanya po. So, ganun din po sa ating Panginoon Kristo. Ngayon, ang tanong po rito, kung ibinihis natin ang ating Panginoon Kristo sa panahon ng bautismo, bakit po sinabi ng apostol si Pablo sa Roma 3:14, sabi niya, mas mabuti pong basahin po natin. At sabi po niya ay ganito. Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan. So kung ibinihis natin ang Panginoong Jesucristo sa panahon ng bautismo, bakit kinakailangan ibihis natin ang ating Panginoong Jesucristo at ito yung pag-uutos ng apostol na si Pablo? Kung paano po ipinag-utos ito doon sa aklat po ng Galatians chapter 6, chapter 5, verse 16, ganun din po ito pinag-uutos dito po sa aklat ng Romans 13:14. Ibihis ninyo, isakbat ninyo, put on the Christ. Bakit po? Yung pong salitang ginamit put on doon, that is the same that ginamit po doon sa aklat ng Iglesia. It is an imperative, it is a command, it denotes at some point in a Christian life. Hinuhubad po natin ang ating Panginoon. Gawa po ng ating mga magkakasala. At yan po ang nangyari po doon sa aklat ng Galatia, at yan din po ang nangyari dito po sa aklat ng Roma. Kung papansinin po natin, basahin po natin yung simulan po natin sa Roma Kapitulo 13. Kapitulo 13, talata 10. Pansinin po ninyo. Tandaan po ninyo, yung po sa aklat ng Iglesia, nagsimula rin po sa pag-ibig. Dito po sa 10. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig niya ay siyang katuparan ng kautusan. At ito'y yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magising kayo sa pagkakatulog. So, natutulog po sila. At alam po natin yung salitang napagkatulog. Ito po ay pagganap sa mga bagay na hindi pagganap sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos. Gaya po ng kinatilakay ng kapatid na ni Rizzo. Ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nung tayo nagsisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim, ang araw ay malapit na, iwaksin nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbakan sa kadatan ng kaligtasan. Magsilakad tayo maningning gaya ng araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakaingitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman at ang upang masunod ang mga kahalayan. So meron po sa panahon po natin na hinuhubad natin ang ating Panginoong Jesucristo, na binabago po natin yung uri, yung tinatawag na outward life na po natin. So hinuhubad po natin yung karakter na unang isinuot natin nang tayo po ay mabautismo. Sapagkat kung tayo po ay mabautismo, tayo po ay namatay, umibig at muling nabuhay sa panibagong buhay kasama po ng ating Panginoon Jesucristo. So doon po sa binasa po natin, meron pong tatlong bagay. Ibig sabihin ng oratory, ito po yung encouragement.